Lolo, nandito na po kami. Lolo po. Sa wakas, nakarating din kayo. Bakit hindi kayo nagpasabi ng maaga? Sana nagpadala si Lolo ng susundo sa inyo sa airport. Kabababa lang din po namin ang eroplano kani-kanina lang. Naipadala na po ang mga bagahe sa Xia Mansion. Halika kayo rito, patingin nga si Lolo. Pumayat na naman ang mama ninyo. Itong dalawa naman ang laking itinangkad. Napagod ba kayo sa biyahe sa eroplano? Ayos lang naman po kami. Kayo po pala ang mas pumayat kaysa noong huli tayong nag-video call. Matanda na ako, normal lang ang ma-ospital ng ilang araw. Nang makita ko kayo, parang gumaling na agad ang kalahati ng sakit ko. Lolo Xia, mukhang mas masigla rito ngayon kaysa karaniwan ah. Haha, ikaw pala yan. Matagal tayong hindi nagkita, Jichuan. Haha, 5 taon din tayong hindi nagkita. Mukhang wala ka pa rin pinagbago mula noon. Marunong ka na ring makisama ngayon ah. Dumadalaw kay Lolo na may dalang regalo pa. Paano naman ako pupunta sa nakatatanda ng walang dalang pasalubong? Bakit bumalik ka ng walang pasabi man lang? Umuwi ako para bisitahin si Lolo, hindi para magpa-press conference. Mas mahirap ka pang makita kaysa sa mga artista. Sa nakalipas na 5 taon, may isang taong madalas magtanong ng balita tungkol sa'yo. Sino namang walang magawa ang mag-aabala ng ganoon? Alam na alam mo iyan sa puso mo. Lolo Xia, maganda naman po ang kulay ninyo ngayon. Hindi ko na po kayo abalahin pa rito. Sige, asikasuhin mo na ang mga gawain mo. Babalik po ako rito pagkalipas ng ilang araw. Nga pala, Zixia. Ano pa ayon? Ang pag-uwi mo rito, hindi ko iyan itatagong lihim para sa'yo. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo lang. Sige, huwag kang magsisisi ha. Zixia, huwag mo nang balatan yan. Po, huwag mo nang talupan, baka buto na lang ang matira riyan. Nasa ospital na nga po kayo, pero hindi nyo pa rin nakakalimutang sitahin ako. Lolo Xia, katatapos ko lang pong mag-round sa mga pasyente. Gusto nyo po bang isama ko muna ang mga bata sa ibaba para maglaro ng sandali? Si Shen Ziyuan ang pediatrician ng 2 bata. Noong nasa London kami, tuwing nagkakasakit sila ay siya lagi ang tumutulong. 2 buwan na ang nakalipas nang lumipat siya pabalik sa Nanjiang. Siya rin ang nag-aalaga kay Lolo noong ma-ospital ito. Tito Shen, may bago po ba kayong stickers? Magandang araw po, Tito Shen. Sige, isama mo na sila. Hindi rin naman mapakali ang mga yan dito sa kwarto. Ziyuan, pasensya na sa abala ha. Sa ibaba lang kayo ha, huwag kayong lalayo. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sila pagkatapos ng 20 minuto. Pumasok na ang nasa labas ng pinto. Napakabilis talagang magparating ng balita ni Xia Jichuan. Lolo Xia, nabalitaan ko pong na-ospital kayo. Dumaan po ako para tingnan ang lagay ninyo. Salamat sa pag-alala, maupo ka muna. Bumalik ka na pala. Napakabilis din talaga ng balita mo. Kailan ka pa dumating? Ilang araw pa lang. Naaalala mo pa ba kung gaano kakatagal na wala? Bakit mo pa itinatanong yan? Gusto ko lang malaman kung naaalala mo pa. Mga 5 taon. 5 taon at 3 buwan. Kahit ang tagal ng panahon, naaalala mo pa rin pala. May mga bagay na kahit gustuhin mong kalimutan, hindi mo magawa. Ang batang ito, hindi man sabihin ng bibig. Pero nakatatak pa rin ng mabuti sa puso niya. Hindi pa natin alam kung mananatili rito si Zixia. May mga buhol sa buhay na sila lang mismo ang makakakalab. Hangzhou, kumusta na pala ang Gu Corporation ngayon? Maayos naman po ang takbo ng lahat. Nakuha niya na pala ang proyekto sa hilagang bahagi ng lungsod. Opo, sisimulan na po ang pagbebenta sa susunod na buwan. Maganda ang napili mong lokasyon. Gusto niyo po bang makibahagi sa proyektong ito? Hindi na ako nakikialam sa negosyo ngayon. Sa hinaharap, dito na magtatrabaho si Zixia sa Nanjiang. Baka magkasalubong pa kayong dalawa. Mag-usap na muna kayong dalawa. Lolo, wag naman po. Isipin niyo na lang na tungkol sa negosyo ito. Lalabas muna ako para maglakad-lakad. Mag-usap kayo ng dahan-dahan. Mukhang malakas pa rin ang pangangatawan ni Lolo Xia. Dati lagi mong sinasabing si Lolo ang pinakakampi mo. Wala pa rin talagang pinagbago yon. Nagkita na ba kayo ni Xia Jichuan kanina? Kakaalis lang niya. May gusto pa sana akong itanong. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Bakit parang matipid ka masyadong magsalita sa akin? Ganon talaga ako. Hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Ikaw rin naman. Parang hindi naman papuri yan. Gusto mo ba ng formal o totoo? Yung totoo. Pumayat ka at tumanda ka rin. May mga kulubot na rin sa paligid ng mga mata mo. Nagsasabi ka ba ng totoo o sadyang iniinis mo lang ako? Hindi nagsisinungaling ang salamin. Maayos ba ang naging buhay mo sa ibang bansa? Medyo maayos naman. Ikaw, hindi masyado, lumilipas lang ang bawat araw.
Hindi yan tugma sa karaniwang ikaw. Kahit sabihin ko sa iyo, baka hindi ka rin maniwala. Kung ganun, wag mo nang sabihin. Sa mga nakalipas na taon, puro trabaho lang ang inaatupag ko. Kahit umuwi sa gabi, hindi pa rin ako makatulog. Tapos ano ngayon? Wala naman, sinasagot ko lang ang tanong mo. Kung hindi ka makatulog, magpatingin ka sa doktor. Wala ring silbi kung sa akin mo sasabihin. Nagpatingin na ako. Kung ganon, magpalit ka ng ibang doktor. Pwede ngang magpalit ng doktor. Pero may mga sakit sa puso na kahit sinong doktor ay hindi mapapagaling. Tapos na ba kayong mag-usap? Pauwi na rin po ako, Lolo. Magpahinga po kayong mabuti. Babalik po ako para bisitahin kayo sa susunod na araw. Zixia, ihatid mo siya sa labas para sa akin. Zixia, may isa pa akong tanong. Sige, magsalita ka. Tungkol doon sa medyo maayos naman kanina, totoo ba yon? Kailangan mo ba talagang busisiin ang lahat? Gusto ko lang malaman, kung nahirapan ka ba ng husto noong mga nakaraang taon? Mabuti man o masama, lumipas na ang lahat ng iyon. Wala na rin kinalaman iyon sa iyo. Naka-move on ka na, pero ako hindi pa. Hangshaw, 5 taon na tayong hiwalay. Araw-araw kong naaalala iyon ng malinaw. Kung ganun, wag mo nang ipaalala pa. Susundin ko ang gusto mo rito. Wala ring saysay kahit tanda mo pa ng buong buo. Ano bang problema mo ngayong araw? Noong kailangan mong magsalita dati, nanahimik ka. Ngayong marami kang sinasabi, huli na ang lahat. Dati naman ay hindi ka ganyan kadaldal. Kaya nga naging ganito ang kinahantungan natin ngayon. Pero may isang bagay na hindi ko kailanman ipinagsinungaling sa'yo. Talagang pinagsisisihan ko na ang lahat. Hanggang dito na lang, salamat sa paghatid. Bumisita ka kay Lolo. Pagpapakita lang ng simpleng paggalang ang paghatid ko sa'yo. Hindi ako pumunta rito para lang magpakitang tao. Aakyat na ako sa itaas. Sandali lang. Ano na naman ba? Pwede ko bang makuha ang bagong numero mo? Hindi naman kita guguluhin. Paminsan-minsang pag-uusap lang kung kailangan. Mga mahahalagang bagay lang ang pag-usapan. CJ, huwag kang mag-isip ng kung ano pa. Mama, hindi ba sinabi ni Mama na maghintay ka sa palaruan? Gusto ko po kayong hanapin, Mama. Mama, tingnan mo to. Nakatanggap po ako ng maliit na bituin. Mukhang nag-enjoy ka. Opo, sobrang saya po. Masyadong maraming tao kanina. Kaya nagtagal muna ako ng ilang minuto. Ningning, sa kwaderno lang ididikit ang sticker. Huwag mo nang idikit sa kama ng ospital, ha? Hindi ka ba naabala ng mga bata? Palagi kang hinahanap ni Ningning. Kaya dinala ko sila rito para puntahan ka. Mukhang may naghihintay sa iyo roon. Aalis na ang dating asawa ko. Kailangan mo bang ihatid ko kayo ng mga bata pabalik sa kwarto? Huwag na, bumalik ka na sa trabaho mo. May bago na pala siyang buhay. Boss Gu, ayos lang po ba kayo? Babalik na tayo sa kumpanya ngayon. Magmaneho ka na. Kailangan po ba nating magpatingin muna sa ospital? Hindi na kailangan, umalis na tayo. 5 taon ko siyang hinanap. Pero nang sa wakas ay magkita kaming muli. Wala na palang puwang para sa akin sa tabi niya. Nakauwi na po si Lolo. Dahan-dahan lang sa pagtakbo, baka ma-ospital ulit si Lolo niyan. Sabi ni Mama, magaling na raw po si Lolo. Kapag nakikita ko kayong dalawa, nawawala ang lahat ng sakit ni Lolo. Lolo, sabi po ni Tito may maliit daw na bracket sa loob ng katawan ninyo. Cheng-an, ano na naman bang kalokohan ang sinabi mo sa mga bata? Sabi po kasi ng doktor, nilagyan po kayo ng stent sa puso. Pero pinagpilitan ng bata na piyesa raw po yon. Piyesa naman po talaga ang maliit na clip ah. Tama si Ningning. Dahil dyan, makakasama pa ninyo si Lolo ng mas maraming taon. Ang galing naman. Pumayat po kayo ng husto ngayon, Lolo. Mabuti na lang po at ligtas kayong nakauwi. Noong nasa England ka pa, palagi akong tinatanong ng bata, kung kailan ka raw uwi. Madam Zixia, pinapatawag po kayo ng matandang Ginoo sa study room. Nandoon na rin po si Sir Cheng-an sa loob. Sige, pupunta na ako agad. Zixia, halika at umupo ka rito. Tinawag ko kayong dalawa ngayong gabi, dahil gusto kong ayusin at pagdesisyonan ang mga usapin sa pamilya. Magsalita po kayo, Lolo. Wala na ang nanay ninyo. At ang pamilya Xia ay sa inyong magkapatid ko lang maipagkakatiwala sa hinaharap. Ang pagkaka-ospital kong ito ang nagpaalala sa akin
na may mga planong hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Lolo, kadarating lang po ninyo, huwag muna nating pag-usapan ang mga bagay na yan. Hindi naman ito pamamaalam. Naghahanda lang ako at naghahati ng mga responsibilidad ng maaga. Hayaan ninyo muna akong tapusin ang sasabihin ko. Opo Lolo, makikinig po kami. Cheng-an, wala pa rin bang binibigay na maayos na posisyon sa iyo ang hinyuan? Nasa hinyuan pa rin po ako nagtatrabaho. Nasa mababang posisyon pa rin po. At yun pa rin po ang dati kong trabaho. Hanggang kailan mo pa balak maghintay sa lalaking iyon? Isang huling taon na lang po. Pagkatapos ng isang taon, bigyan man niya ako ng pagkakataon o hindi. Babalik na po ako rito. Tandaan ko yung sinabi mo, ha? Hindi po magbabago ang isip ko. Tapos na ang kay Cheng-an, ngayon naman ay sayo. Zixia, kumusta ka naman? Ngayong nakabalik ka na, aalis ka pa ba? Aasikasuhin ko po muna ang pag-aaral ng mga bata. At pagdating po sa trabaho, susundin ko po ang desisyon ninyo. Ilang taon kang nag-aral ng jewelry design sa England? Kaya mo bang mamahala ng isang kumpanya? May diploma ka na at nakaranas ka na ring humawak ng mga order. Aling kumpanya po ang tinutukoy ninyo, Lolo? Ang Zixia Jewelry. Mula ngayong araw, ikaw na ang mamamahala nito. Direkta po talagang ibibigay sa akin. Papayag po ba ang Board of Directors? Sapat ang iyong kasanayan at karanasan sa mga kliyente. Kung sino man ang hindi sumang-ayon, sabihin mong kausapin nila ako. Isa na sa inyo ang nag-aksaya ng 5 taon sa mababang posisyon. Hindi ko nahahayaang mangyari yon sa pangalawa. Si Zixia na lang po ang pagsabihan ninyo, Lolo. Huwag niyo naman po akong isabay patamaan. Kailangan kitang patamaan para magising ka sa katotohanan. Opo, tatandaan ko po. Kung tatandaan mo, dapat mong tuparin. Zixia, lakasan mo ang loob mo. Kapag nagkamali ka, nasa likod mo ang pamilya Xia para suportahan ka. Hindi na po kailangan, hindi ko po hahayaang bumagsak ito. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Kung ganoon po, tinatanggap ko na po ito. Napagdesisyonan na, Cheng-an. Huwag mo ring kalilimutan ang pangako mo pagkatapos ng 1 taon. Hindi ko po kakalimutan, Lolo. Gusto kong makitang bumalik ka. Hindi yung puro salita ka lang. Naiintindihan ko na po. Lolo, bakit parang may kakaiba po sa mga sinasabi ninyo? Anong kakaiba doon? Sabi niyo hindi ito pamamaalam. Pero ganoon na ganoon po ang dating. Isipin niyo na lang na sinasabi ko na ang lahat ng minsanan. Sa susunod, magtutuon na lang ako sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Kayo na ang bahala sa mga gawain. Gaya po ng napag-usapan, ang kailangan nyo lang pong gawin ay magpagaling. Kung buhay pa sana ang nanay ninyo, hindi na ako mag-aalala ng ganito. Lolo, may isa pa po akong gustong itanong. Sige, sabihin mo. Noong panahong nagigipit sa pera ang pamilya Xu, bakit hindi nyo po sila tinulungan? Ang nanay mo ang nagpatigil sa akin. Bago siya pumanaw, paulit-ulit niyang ibinilin sa akin. Huwag na huwag magbibigay ng pera kay Xu Yuanshan para tapalan ang mga utang niya. Kahit gaano kalaki ang ibigay, huldasin lang niya ang lahat. Kaya po noong pumasok ako sa kasunduang kasal, wala po talaga kayong alam. Walang nagsabi sa akin kahit isa. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, hindi ko hahayaang isakripisyo mo ang kasal mo kapalit ng pera. Hanggang ngayon, labis kong pinagsisisihan ang nangyaring iyon sa'yo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo sa kasalanan ng iba. Kusa po akong pumayag noon dahil kung hindi, mas mahihirapan lang si Kuya. Ano ba talagang nangyari sa inyo ni Hangsu? Ako ang humingi ng diborsyo, Kuya, wag mo na pong itanong. Inapi ka ba niya? Lumipas na po ang lahat. Tandaan na lang natin ang lahat ng mga ibinili ni Lolo ngayong gabi. Ako na po ang mamamahala sa kumpanya. At aalagaan ko rin pong mabuti ang mga bata. Lolo, wag na po kayong mag-alala para sa akin. Mabuti pa, matulog na kayong dalawa. Lolo, may sasabihin ka pa. Salamat po dahil handa pa rin kayong maghintay sa akin ng 1 taon. Pamilya tayo, walang dapat ipagpasalamat. Kahit papaano po, hindi niyo naisip na wala akong silbi. Lumaki kayo sa ilalim ng pangangalaga ko. Kung hindi ako papanig sa inyo, kanino pa ako papanig? Ginoong Xia. Nakuha na po ang mga lumang talaan ng pananalapi na ipinaimbestiga ninyo noong nasa ospital kayo. Noong panahong iyon, magkano ba talaga ang kinuha ng pamilya Xu mula sa pamilya Gu? Ayon sa talaan ay 600 milyon, nakapangalan po ito sa panganay na Binibini. Ang halaga ay direktang inilipat sa hinyuan. Ang lagda sa dokumento ay pangalan din po ng Binibini. Hindi ito ang pirma ni Zixia. Kailangan po ba nating ipaalam agad ito sa Binibini? Huwag muna. Hindi sapat ang isang kopya lang. Ipagpatuloy ang paghahanap sa orihinal na dokumento at ang taong namamahala rito. Masusunod po.
Binibining Xu, ibinebenta po ang bahaging ito sa halagang 180 milyon. Makatwira naman po ang presyo nito. Binibining Xu, may nakatira po ba rito? Bakit mo na itanong? Hindi po kasi mukhang abandonado ng 5 taon. Nang umalis ako rito, wala nang tumira pa. Pero ni katiting na alikabok ay wala sa mga muebles. At buhay na buhay pa ang mga bulaklak sa balkonahe. Tiyak na may regular na pumupunta rito. Mukhang laging may naglilinis sa lugar na ito. Kayo po ba ang nag-ayos nito? Madam Zixia, bumalik na po kayo. Aling Chen, bakit po kayo nandito? Hindi ba't naibigay ko na po ang buong sahod ninyo bago ako umalis? Nandito pa rin po ba kayo nitong mga nakaraang taon? Pinabalik po ako ni Ginoong Gu. Sinabihan niya po akong maglinis dito 2 beses sa isang linggo. Sabi po niya, hindi raw pwedeng pabayaan at madumihan ang bahay. Baka sakaling bumalik kayo balang araw, pagbukas ninyo ng pinto ay pwede na agad tirhan. Siya rin po ang nagpapasahod sa akin. Kailan pa po ito nagsimula? Mga kalahating buwan po matapos kayong umalis. 5 taon na pong hindi ito nahinto. Pumupunta ako rito ng 2 beses sa isang linggo. Kapag taglamig, sinetsik ko ang mga tubo ng tubig. Kapag tag-ulan naman po, binubuksan ko ang dehumidifier. Noong nakaraang buwan, pumunta pa rito si Assistant Jiang para magpalit ng bumbilya. Sige na po, Aling Chen. Ano po iyon, madam? Mabebenta na rin po agad ang apartment na ito. Kaya pagkatapos nito, hindi niyo na po kailangang mag-alaga pa rito. Naiintindihan ko po na pasobra lang po yata ang daldal ko. Miss Su, kukuha na po muna ako ng litrato ng bahay, ha? Sige po, tapusin na natin ang paglista para maibenta ngayong araw. Talaga po bang wala na kayong balak panatilihin ang bahay na ito? Wala na. Wala na ring nangangailangan nito. Aling Chen, nag-aalala po ba kayo na baka mawalan kayo ng trabaho? Kaya ko pa naman pong maghanap ng ibang mapapasukan. Huwag niyo na pong itago sa akin. Lagi namang naghahanap ng tao ang supermarket sa ibaba. Pwede po akong magtanong-tanong doon. Gusto niyo po bang magtrabaho sa Xia Mansion? Ano naman po ang gagawin ko sa Xia Mansion? Tulungan po ninyo akong mag-alaga sa 2 bata. May mga anak na po kayo. 4 na taong gulang na po sila. Nagtitiwala po ako sa inyo. Ang sweldo po ninyo ay ibabatay sa mataas na antas ng pamilya Xia. Pag-isipan po ninyo. Hindi na po kailangang pag-isipan pa, sasama po ako. May isa lang po akong kondisyon. Hindi dapat malaman ni Hang Zhao ang tungkol sa mga bata. Makaasa po kayo, mula ngayon kayo lang po ang susundin ko. Kung ganoon, mag-impake na po kayo ng gamit. Madam Zixia, kanina po akala ko na mamalikmata lang ako. An, Ning, halik kayo rito at magpakilala kay Aling Chen. Siya ang mag-aalaga sa inyo sa bahay mula ngayon. Magandang araw po, Aling Chen. Kitang-kita nga po. Ang mga bata at si Ginoong Gu. Kamukhang kamukha niya, hindi ba? Lalo na si An. Talagang parang pinagbiyak na bunga. Buntis na po ba kayo noong umalis kayo noon? Noong araw na nagpunta ako sa kumpanya, kakuha ko lang ng resulta. Wala po talagang kaalam-alam si Ginoong Gu. Wala at hindi na rin niya kailangang malaman pa. Pero ngayong nakabalik na kayo sa Nanjiang, hanggang kailan niyo po ito maitatago? Maitatago hanggat kaya. Madam Zixia, kinuha ko po kayo rito dahil malaki ang tiwala ko sa inyo. Pakiusap, huwag niyo pong ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa mga bata. Lalong-lalo na, huwag ipapaalam kay Hang Zhao. Naiintindihan ko po. Hanggat hindi niyo sinasabi, hindi ako magbubukas ng bibig. Salamat po, nagtitiwala ako sa inyo. Mag-isa po ninyong itinaguyod ang 2 bata nitong mga nakaraang taon. Malaki rin po ang naitulong ni Lolo at ni Kuya. Pero ako pa rin po talaga ang halos nag-asikaso sa lahat. Tiyak na napakarami po ninyong pinagdaan ng hirap. Mabilis din pong lumipas dahil naging abala ako. Mas mukha na po kayong magaan at panatag ngayon kumpara noon. Noong nasa pamilya Gu pa kayo. Kailangan niyo pong palaging pakiramdaman ang timpla ni Ginoong Gu sa bawat kilos ninyo. Madam Zixia, 3 beses na pong tumawag ang ahente ng real estate. Isang araw pa lang pong nakalista ang bahay para ibenta. Pero may nagmamadali na pong bilhin ito ng buo gamit ang cash. Napakabilis po, parang may kakaiba. 180 milyong yuan. Hindi nagtanong ng mga detalye. Hindi tumawad sa presyo. Hindi ito tulad ng karaniwang pagbili ng bahay. Nang makaharap ko ang kinatawan ng mamimili, lalo akong nakasiguro na may kakaiba sa transaksyong ito. Magandang araw, Binibining Zixia, ako si Jiang Yuan. Ginoong Jiang, nagkita na ba tayo dati? Sa tingin ko po ay hindi pa. Hindi naman ganoon kadaling tandaan ang mukha ko.
Isang bahay na nagkakahalaga ng 180 milyong yuan pero tiningnan mo lang ng minsan. Walang tawaran sa presyo at hindi man lang inalam ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Ganoon mo ba talaga ito nagustuhan? Minsan, ang pagbili ng bahay ay parang pag-ibig sa unang tingin. Nagustuhan po ito ng boss ko. Kaya pala, hindi ikaw ang totoong bibili. Bakit niya naman po nasabi iyan, binibiningsik siya? Sa Nanjiang, kakaunti lang ang kayang maglabas ng ganoon kalaking pera ng basta-basta. At ikaw ay wala sa listahang iyon. Tama po ang hula ninyo. Inatasan lang po akong pumunta rito para lumagda sa kontrata. Sino ang nag-utos sa iyo? Ayaw pong ipaalam ng boss ko ang kanyang pagkakakilanlan. Ayaw mong sabihin, mukhang kakilala ko nga talaga. Hindi ko po kayang magdesisyon ng mag-isa sa bagay na ito. Iwan mo muna ang kontrata riyan. May kailangan pa akong tiyakin. Sana po ay maging maayos ang ating transaksyon. Walang nakatalang pangalan ang estrangherong numerong ito. Ngunit napakalinaw na ng kasagutan. Binibiningtang, ipagpaliban mo muna ang kontratang ito. May problema po ba sa impormasyon ng mamimili? Sa ilalim ng anong kumpanya nakarehistro ang kinatawan? Jing Industries po, mukhang maayos naman ang lahat ng papeles. Ngunit bago pa lamang itinatag ang kumpanyang ito. Ang tunay na nasa likod ng Jing Industries ay ang Gu Corporation. Mama, baligtad po ba ang sapatos ko? Si kuya, hindi man lang marunong magsuot ng sapatos. Tinatawanan mo pa ako. Hindi kita tutulungang maghanap ng cotton candy. Si mama naman ang magdedesisyon eh. Mama, pwede po ba akong bumili ng candy ngayon? Titingnan natin kung hindi ka magtatatakbo kung saan-saan. Pangako po, magpapakabait ako ngayon. Sino nga ulit ang nagpabagsak ng buong hilera ng biskwit noong nakaraan? Tinutulungan ko lang naman po silang mag-ayos eh. Hindi kailangan ng tindera ang ganoong klaseng tulong, anak. Pero naibaba ko na po iyon eh. Nagdadahilan ka na naman. Hindi kaya. Lagi mong sinasabi yan tuwing nakakagawa ka ng gulo. Mama, inaaway na naman po ako ni kuya. Kasi totoo naman ang sinasabi ko. Inaapi niya ang kapatid niya. Bakit? Mali ba ang kuya mo? Konti lang po ang tama sa sinabi niya. Kung ganoon, makinig ka na lang sa kuya mo. Mama, tinititigan po tayo ng babaeng iyon. Yung nakasuot po ng berdeng damit. Opo, mukhang napakasungit niya. Mama, nandoon po ang kotse. Umakyat muna tayo sa itaas at maglakad-lakad pa sandali. Pero nabili na po natin ang lahat, di ba? May naiwan pa palang gamit si Mama. Sumusunod po siya sa atin. Huwag ninyo siyang tingnan, sumunod lang kayo kay Mama. Lalo po siyang bumibilis maglakad. Zixia, kay tagal mo nang nakabalik. Hindi mo na ba alam kung saan ang daan pa uwi sa bahay mo? Tinatawag kita, nagbibingi-bingihan ka ba? Ilang taon ka lang tumira sa labas. Itinapon mo na pati ang kagandahang asal mo. Zixia, ikaw at ang dalawang batang iyan na walang modo. Tumigil kayo riyan. Mama, pinapagalitan po ba niya tayo? An-an, hawakan mong mabuti ang kamay ng kapatid mo. Magtago kayo sa likod ng poste at doon niyo hintayin si Mama. Kaya mo ba mag-isa, anak? Opo, Mama. Alagaan mong mabuti ang kapatid mo, ha? Ang sampal na ito ay dahil sa pagsigaw mo sa mga anak ko. Kapag narinig ko pa yan kahit isang beses pa, ibubunyag ko sa harap ng lahat kung paano ka nakatuntong sa pamilya at sunoon. Nangahas ka talagang manakit. Zixia, nababaliw ka na ba? Sinabi mo kaninang wala silang asal, di ba? Gusto mo bang iparinig ko sa lahat ang kuha ng kiki? Tingnan ninyo siya. Ganyan niya tratuhin ang mga nakatatanda sa kanya. Tama. Noong pinagsabihan mo ang mga bata, bakit hindi mo naisip na nakatatanda ka? Isang tanong lang ang tinanong ko sa'yo. Pero bigla mo na lang akong sinugod at sinaktan. Sino ba namang may alam kung kanino mo nakuha ang dalawang batang iyan sa labas nitong mga nakaraang taon? Mas mabuting lunukin mo na lang pabalik ang mga susunod mong sasabihin. Kung pag-uusapan lang naman kung sino ang walang karapatan dito. Tumingin ka muna sa sarili mo bago ka magsalita. Huwag kang magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Zixia, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Madam, sinabi po ng doktor na bawal po kayong magalit. Wala kang karapatang makialam.
Mama, babalik pa po ba siya rito? Hindi na, hindi ko nahahayaang makalapit pa siya sa inyo. Bakit po niya sinabing masama tayo? Dahil gusto niya lang galitin si Mama. Wala kayong ginawang masama. Umuwi na po tayo. Uuwi na tayo. Buntis pala si Song Yakin. Ginigipit ni tatay si kuya at ayaw ipasa ang pamamahala. Dahil may hinihintay pa pala siyang ibang tagapagmana. Hindi pa tapos ang gulo sa pamilya Xu. Pero ngayon, wala nang sinumang makakapanakit sa mga anak ko. Mama, iniisip mo pa rin ba ang nangyari kanina? Medyo natakot po ako kanina. Natatakot ka pa rin ba ngayon? Hindi na po. Kasi po protektahan kami ni Mama. Pero sa susunod na makatagpo kayo ng masamang tao, magsumbong agad kayo sa guro, gwardiya o pulis ha. Kung may mang-away po kay Ningning, tatawag po muna ako ng nakatatanda. Tama, huwag mong piliting lumaban ng mag-isa. Pero harangan ko pa rin po ang kapatid ko para protektahan siya. Nagbalik si Zixia kasama ang dalawang batang humigit kumulang 4 na taong gulang. Sino ang ama ng mga bata? Hindi niya sinabi. Pamilyar ang mukha ng batang lalaki. Ipadala mo rito ang orihinal na litrato at huwag mo munang ipapaalam sa iba. Bakit kamukhang kamukha ito ni Hang Zhao? Sabihan mo ang Finance Department. Itigil muna ang pondo para kay Song Yakin. Hintayin ninyong maimbestigahan ko ang tungkol sa mga bata. Bago natin pagpasyahan kung ano ang gagawin sa perang yan. Gaano ka nakatagal nakatayo riyan? Hindi ko napansin. Nagkita na kayo, pero bakit ganyan pa rin ang mukha mo? May kasama siyang lalaki at may 2 pang bata. Narinig mo ba mismo sa kanya na asawa niya yon? Hindi ako sigurado. Pero noong magkatabi sila, mukha talaga silang isang buong pamilya. Kaya ba nagsisisi ka ngayon? O nagsiselos ka lang? Hindi ba't sinabi mo noon na hindi mo siya mahal? Noong mga panahong yon, totoo namang hindi. Kahit papaano, yon ang palagi kong pinaniniwalaan. Kung ganoon, bakit mo siya hinanap sa loob ng 5 taon? Noong kakalisan pa lang niya, naramdaman ko lang na may kulang sa bahay. Sa umaga, walang nagpapaalala sa aking uminom ng gamot. Sa gabi naman, madilim ang bahay pag uwi ko. Sa madaling salita, nami-miss mo lang na may nag-aasikaso sa'yo. Noong una, siguro nga ganoon. Pero kalaunan, naisip ko ang 2 taong naging magkasama kami. Kung naging masaya ba talaga siya sa akin. Nang mapagtanto ko ang lahat, noong natauhan na ako, hindi ko na siya mahanap. Noong unang linggo pagkatapos ng diborsyo, akala ko nagpapahangin lang siya sa labas para magpalamig ng ulo. Di ba nagpunta ka sa airport? Nahuli na ako. Nang makauwi ako sa bahay, ang mga damit niya, mga libro, ang tasa niya, lahat wala na. Kailan mo siya sinimulang hanapin? Noong mismong gabing yon, kinontak ko ang airline, ang mga abogado, at pati lahat ng mga kakilala niya. Walang sinumang nagsabi sa akin kung saan siya nagpunta. Noong unang buwan, gusto ko lang siyang mahanap at pabalikin. Para tanungin kung bakit umalis siya nang walang pasabi. Iwalay na rin naman kami. Hindi pwedeng maghintay ng walang hanggan ang pamilya Gu. Doon ko lang napagtanto. Hindi sa ayaw ko nang magpakasal muli, kundi ayaw kong magpakasal sa ibang tao. Sir Gu, pananatilihin pa po ba natin ang bahay na yon? Panatilihin mo. Baka sakaling bumalik siya balang araw. Kahit paano, may matutuluyan pa siya. Magdamag akong naupo sa apartment na yon at nag-isip. Kahit kung mahilig ba siya sa matatamis o may init na pagkain, hindi ko man lang maalala. Kaya hinayaan mong bantayan iyon ni Aling Chen ng 5 taon. Noong una, para maghintay sa kanya. Kalaunan ko lang nalaman. Hindi sa hindi niya mahanap ang daan pa uwi, kundi ayaw niya talagang bumalik. Kung ganoon, bakit hinahanap mo pa rin siya? Pakiramdam ko kasi, kahit man lang ng harapan, dapat makahingi ako ng tawad sa kanya. Para lang humingi ng tawad. Noong 2 taon, ganoon nga. Pero mula noong 3 taon, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Minsan, kapag nakakakita ako ng alahas, naiisip ko kung mapupuna kaya niya ang mga kapintasan nito. Kapag nakakain ako ng masyadong matamis, naiisip ko kung ayaw rin ba niyan yun noon. Nagsimula akong gustuhing malaman kung ano ang mga gusto niya. Hindi dahil gusto kong bumalik siya para alagaan ako, kundi gusto kong malaman kung anong klaseng tao ba talaga ang pinalampas ko. Balak mo bang sabihin sa kanya ang lahat ng to? Hindi. Kapag sinabi ko, parang pinipilit ko lang siyang unawain ako. Kaya hinanap mo siya dahil lang sa konsensya. Noong una, totoo yon. Pero kung ganoon pa rin kalaunan, ako na lang ang nakakaalam. Paano naman noong araw na nasa airport ka? Pumunta ako. Pero kahit anong flight niya, hindi ko alam.
Nang makarating ako, nakasara na ang boarding gate. Ngayong nakabalik na siya, anong balak mo? Kung may asawa na siya, hindi ko guguluhin ang buhay niya. Di mo pa nga nililinaw ang lahat, tinanggal mo na agad ang sarili mo sa laban. Ako ang pumirma sa kasunduan noon. Ako rin ang nagpakawala sa kanya. Wala siyang anumang utang na paliwanag sa akin. Eh di paano yung apartment? Pinabili mo yon ng palihim kay Jiang Yuan, di ba pangunguna pa rin yon sa kanya? Nalaman na niya. Sa sobrang halata ng mensahe mo, magtataka pa ako kung hindi niya mahalata. Bukas, kakausapin ko siya ng masinsinan. Imbestigahan mo muna kung sino yung lalaki sa ospital. Huwag nang imbestigahan. Aba, may paprinsipyo ka pa ngayon, ha? Kung gusto niyang sabihin, makikinig ako. Kung ayaw niya, wala naman akong karapatang manghimasok sa buhay niya. Kahit sabihin kong nagsisisi ako ngayon, hindi rin naman siya maniniwala. Kung ako man siya, hindi rin ako maniniwala. Kung ganoon, bawasan mo ang salita at kumilos ka na lang. Natatakot lang ako na baka kahit pagkakataong kumilos, wala na. Yan ang kabayarang dapat mong harapin. Kilala ko yung lalaki sa ospital. Shen Ziyuan ang pangalan niya. Isa siyang pediatrician. Kailan mo pa nalaman? Nagtanong ako sa mga taga-ospital. Binata pa siya at hindi sila mag-asawa ni Zixia. Pinaimbestigahan mo ba siya? Pangalan, edad at trabaho lang ang inalam ko. Wala nang iba pa. Hanggang doon lang. Ayaw mo bang malaman kung ilang taon na ang dalawang bata? Hang Sao, gusto ko syempre. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong marinig mula mismo sa bibig niya. Pupunta ako sa Xia Mansion bukas. Hindi para mag-imbestiga para sa'yo, kundi para bisitahin si Lolo Xia. Huwag mo na akong ipagtanggol. Susubukan ko. Mali ang ginawa ko tungkol sa bahay. Mag-usap na lang tayo ulit bukas. Kagabi noong nabanggit ka, nagpuyat siya buong magdamag at hindi umuwi. Mama, sabi po ni Lolo, makakakain daw po kami ng puding ngayon. Maghilamos ka muna. Pagkatapos maghilamos, saka ka kumain. Nagkukunwaring tulog si Kuya, narinig din naman niya eh. Sabihin mo sa kanya, pag nahuli siya, uubusin mo ang parte niya. Lolo, bakit po walang dilaw na sauce ito? Naaalala mo pa ba noong nakaraan? Opo, naaalala ko po. Puno po ng mangga sa ibabaw. Sa pagkakataong ito, nakatago ang mangga sa loob. Subukan mong kumuha ng isang kutsara. Mayroon nga po sa loob. Lunukin mo muna bago ka magsalita. Baka akala ni Mama hindi maniniwala si Ningning. Susubukan din naman niyang tikman. Yuan Shan, dahan-dahan lang, baka mabangga mo ako. Lolo Xia po. Binangga po ni Xu Yuanshan ang gate gamit ang kotse niya. Hindi po siya napigilan ng mga gwardiya. Sinong nagbigay sa kanya ng pahintulot na pumasok dito? Wala po, sa pilitan po siyang pumasok. Sige, lalabas ako para tingnan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang matinding galit niya. Aling Chen, pakisarado po ng mabuti ang pinto. Huwag mong hahayaang lumabas ang mga bata. Mama, iyon po ba yung masamang tiyahin kanina? Hayaan mo, aayusin ito ni Mama. Pumunta muna kayo ni Kuya at makipaglaro kay Puding. Pwede ba? Bumalik ka agad, Mama ha. Xu Yuanshan, binangga mo ang gate ng bahay ko. Bumisita ka ba rito o nanggugulo? Tanungin niyo si Zixia. Sinaktan niya si Yakin kahapon. Zixia, totoo ba ito? Opo. Hinabol at minura niya ang mga bata, kaya sinampal ko po siya. Kung ganoon, kulang pa pala ang sampal mo sa kanya. Hindi kayo pwedeng makinig sa isang panig lang. Hindi magagalit si Yakin sa mga bata ng walang dahilan. Wala pang 10 taon kayong nagsasama, pero lakas ng loob mong sabihin kilalang kilala mo siya. Habang ako na naging anak mo sa loob ng 30 taon. Naintindihan mo ba ako kahit minsan? Wala akong anak na walang galang at nangangahas manakit ng nakatatanda na gaya mo. Nagkataon nga naman. Mula noong araw na pinalayas mo ako sa bahay. Hindi na rin kita itinuring na ama. Ang lukso ng dugo ay hindi mapuputol ng dahil lang sa pagtanggi mo. Humingi ka ng tawad kay Yaki ngayon din. Pumunta ka pa talaga rito sa Xia Mansion para utusan ang pamilya Xia na humingi ng tawad sa asawa mo. Problema po ito ng sarili kong pamilya. Nang tumuntong ka sa bakuran ko, naging problema na ito ng pamilya Xia. Sinira mo ang gate na bakal at nakunan ang lahat sa kiki. Kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng pulis para harapin ka. Yuan Shan, tama na, tara na. May sumusuporta sa kanya, wala ring saysay kahit anong sabihin natin. Buntis pa si Song Yaking. Kapag pinalaki pa ito, lahat tayo mapapahiya. Hindi ang pamilya Xia ang mas mapapahiya. Bukas, ang tanging malalaman ng lahat ay, binangga mo ang gate ng biyenan mo.
Para lang tulungan ang bago mong asawa na apihin ang anak ng dati mong asawa. Yuan Shan. Sumasakit ang tiyan ko. Umuwi na muna tayo. Sandali lang. Ipapadala ko ang bayarin sa pagpapaayos ng gate. Huwag kayong magkukunwaring hindi nyo natanggap. Ang dalawang batang iyon. Nakita mo ba silang mabuti? Anong ibig mong sabihin? Lalo na yung batang lalaki. Kamukhang kamukha siya ng kabataan ni Hang Zhao. Impossible. 5 taon nang hiwalay si Zixia. At eksakto ring 4 na taong gulang ang mga bata. Kung talagang kukunin sila ng pamilya Gu. At magsanib puwersa ang Gu Corporation at ang pamilya Xia, mabubunyag din ang 600 milyong yuan noon. Alamin muna natin kung kailan sila ipinanganak. Paano kung maunahan tayo ng pamilya Gu na magpa-test? Sa mga kasosyo ng kumpanya mo, di ba may testing center? Kung magpadala man ng sample ang pamilya Gu, pigilan at itago mo muna ang resulta. Naiintindihan ko. Noong nabubuhay pa ang nanay mo, hindi siya naglalakas loob na magwala ng ganyan. Nang walang sumasaway sa kanya kalaunan, lalo siyang sumobra ng ganito. Matagal na siyang kilala ng nanay mo. Mas maaga ka pang natauhan kaysa sa kanya. Lolo Xia po, dumating na po si Guyuking. Pinsan siya ni Hang Zhao. Dati ay maayos naman ang samahan ninyo, di ba? Papasukin mo siya. Aling Chen, pakidala po ang mga bata sa hardin sa likod. Huwag muna silang papupuntahin sa may sala. Opo, babantayan ko po sila. Hipag at Zixia, matagal na tayong hindi nagkita. Huwag ka nang tumayo sa may pinto, pumasok ka at maupo. Magandang araw po, Lolo Xia. Nabalitaan ko pong kakadischarge nyo lang, kaya bumisita po ako. Napakabait mong bata. Mag-usap muna kayong mga kabataan, aakyat muna ako para magpahinga sandali. Halos 1 buwan ka na palang nakabalik sa bansa. Bakit hindi ka man lang nagpasabi kahit kanino? Bumalik lang ako para samahan si Lolo. Wala akong balak mang abala ng iba. Pero alam na ito ni Kuya. Sinabi sa kanya ni Xia Jichuan. Malamang nga. Kahapon sa bahay, nabanggit ka. Wala siyang ibang tinanong. Kundi kung ilang taon na ang mga bata. Pumunta ka ba rito ngayon para magtanong tungkol sa mga bata para sa kanya? Hindi naman po. Hindi nga po alam ni Kuya na pumunta ako rito. Kung ganoon, anong gusto mong itanong? Sina An-an at Ningning ba? Anak ni Kuya. Wala sa bansa ang tatay ng mga bata. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Pero may kailangan akong ipaalala sa'yo. Tungkol ito sa mga bata. Nagpaimbestiga na po si Tia tungkol sa 2 bata. May nakarinig kay Xia Jichuan na may tinawagan sa ospital. Nakarating na ang balita sa pamilya Gu. Hanggang saan na ang nalaman nila? Hindi ko pa po sigurado. At Zixia. Kamukhang kamukha ni Kuya si An-an noong bata pa siya. Hindi mo maitatago yan. Salamat at pumunta ka para sabihin sa akin. Hindi kita pinipilit na makipagbalikan. Ayaw ko lang na maunahan ka ng pamilya Gu at pilitin kang lumayo palalo. Tinatanggap ko ang paalala mo. Kung ganoon, mauuna na po ako. At saka, may utang pa sa aking kape si Cheng-an. Sabihan mo nga siyang huwag magkunwaring nakalimot. Ikaw na mismo ang magabi niyan sa kanya. Nakarating na si Guyuking sa Xia Mansion. Ang mga sinabi ng batang iyon ay hindi ko makatawan sa gusto ko. Tingnan mo ang mga matang ito. Kailangan pa ba nating hulaan? Hindi sapat ang litrato para maging ebidensya. Kung gayon, maghanap ka ng bagay na pwedeng maging ebidensya. Alam ba ni Hang Zhao na nagpapaimbestiga ka? Kapag hinintay pa nating siya mismo ang magtanong, huli na ang lahat. Kumpirmahin muna natin ang edad at petsa ng kapanganakan ng mga bata. Ang pampublikong rehistro lamang ang maaari nating makuha. Huwag nating bulabugin ang pamilya Xia. Si Shen Ziyuan, isang pediatrician. 5 taon na ang nakalipas, pumunta siya sa London para sa isang exchange program. Pagkatapos ay nanatili siya roon para magtrabaho. 2 buwan pa lang ang nakalipas nang lumipat siya rito sa Nanjiang. Saan galing ang mga dokumentong ito? Mula sa pampublikong profile at sa panig ng pamilya Gu, ang ulat ng investigasyon ay ipinadala nila. Hindi nagpakasal si Amy. Zixia sa Viui, hindi pa rin kasal si Ilse. Shen, ano pa ang iniimbestigahan ng pamilya Gu? Ang kliyente ay humingi lamang ng pampublikong impormasyon. Ngunit lumampas sa limitasyon ang ahensya ng investigasyon. Nagpadala pa sila ng kopya ng birth certificate ng mga bata. Walang nakasulat sa pangalan ng ama.
Nakuha na rin ang mga medical na record. May ilang pirma lang na nakatala, base sa oras ng mga tala. Buntis na si Ina, Zixia bago pa man niya makilala si Infi. Shen, burahin mo ang bahaging iyon sa medical na record. Sabihan mo ang panig ng pamilya Gu na itigil na ito. Ngunit ang edad ng mga bata at ang oras ng inyong diborsyo ay tugmang-tugma. 5 taon na ang nakalipas. Umalis ba siya na may dalang ibang lihim? Ihanda mo ang sasakyan. Pupuntahan ko si Zixia. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magtatanong sa kanya. Ginoong Gu, narito na po kayo. Nariyan ba si Zixia? Nagsasanay po ng piano ang amo kasama ang mga bata. Tatawagin ko lang po siya. Huwag na po. Maghihintay na lang ako rito. Tuloy po kayo. Mama, may kito po sa labas. Punasan mo muna ang pawis mo baka sipunin ka. Hindi ako nakapagsabi na pupunta ako. Dahil narito ka na, pumasok ka. Kayong dalawa, si An-An ang kuya, si Ningning naman ang bunso. Mama, kamukha po namin si Tito. Kamukha ni kuya ang ilong ni Tito. Kamukha ko naman po ang mga mata niya. Matalas ang paningin ninyong magkapatid. Kamukha nga po talaga namin siya, Mama. Sino po ba si Tito? Si Tito Gu, dating kaibigan ni Mama. Makikipaglaro po ba si Tito sa amin? Hindi muna ngayon. Sumama muna kayo kay Aling Chen para magpalit ng damit. May kailangan lang pag-usapan si Mama kay Tito Gu. Opo, Mama. Halika na. Magsalita ka. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang magtanong tungkol kay An-An at Ningning. Walang kinalaman sa iyo ang mga bata. 4 na taong gulang na sila. 5 taon na tayong diborsyado. Tugmang-tugma ang panahon. Kaya pumunta ka ba rito para bawiin sila? Hindi ako naparito para agawin ang mga bata at hindi rin para pilitin ka. Gusto ko lang marinig ang katotohanan. Ano pa ba ang naimbestigahan mo? Inimbestigahan ng pamilya Gu ang rehistro at mga dokumento ng mga bata. Nang makarating ang mga dokumento sa lamesa ko, pinatigil ko na sila, pero nag-imbestiga pa rin kayo. Tama ka. Kahit hindi ikaw mismo ang nagutos. Sumobra ka pa rin ang basahin mo ang mga dokumentong yon. Nabura na ang electronic copy. Heto ang mga kopya sa papel. Buburahin mo lang at aarting parang walang nangyari. Hindi pwede. Pero nangangako akong hindi na ako mag-imbestiga pa. Noon, sinabi mong ayaw mong magkaanak sa akin. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Kaya bakit ko pa sasabihin sa'yo? Kasalanan ko kung bakit hindi mo sinabi sa akin. Wala akong karapatang sisihin ka. Ngayong nalaman mong baka mga anak mo sila. Nagmamadali ka ng kilalanin sila. Gusto kong kilalanin ang mga anak ko. Pero hindi lang ikaw ang magdedesisyon yan. Sina An-An at Ningning ay mga anak mong Pwede ko ba silang makita? Kahit wag mo munang sabihin tatay nila ako, gusto ko lang silang makasama. Pag-isipan mong mabuti. Hindi laruan ang mga bata. At hindi rin sila isang proyekto ng Gu Corporation. Alam ko, babawi ako ng paunti-unti para sa 5 taong pagkukulang ko. Pwede mo silang makita bukas ng hapon. Anong oras? 3:00. Kapag na-late ka, kanselado. May iba ka pa bang kondisyon? Kailangang magpaalam muna bago bumisita. Bawal sumulpot ng bigla-bigla. At bawal mong ilabas ang mga bata ng walang pahintulot. Ako ang magdedesisyon kung kailan natin sasabihin ang totoo sa kanila. Dapat nandoon ka rin kapag nagkita kami. Ito ang pinakamahalaga. Pumapayag ako sa lahat. May isa pa. Sabihin mo na ang lahat. Binalaan ako ng kuya mo kanina. Na huwag na raw kitang hahayaang masaktan pati ang mga bata. Tama naman siya. Alam ko, ang payagan kang makita ang mga bata ay hindi nangangahulugang pinapatawad na kita. Naiintindihan ko. Wala akong marinig, umakyat na sila sa itaas. Kuya, si Tito Gu ba ang papa natin? Medyo magkamukha nga. Saan banda? Sa mukha at sa kakakaiba rin ang tingin niya sa Tin. Bakit sabi ni Mama, kaibigan lang daw niya? Baka pinag-iisipan pa to ng mabuti ni Mama. Huwag ka munang magtanong. Kung ganon, manghula na lang ako ng lihim. Sino nang unang tatawag kay Tito? Ang mauna, may regalo. Tito po, meron kayong pareho, huwag mag-alala. Kuya, bakit napadaan ka yata ngayon?
Dumaan lang ako. Naisipan ko ring dalhan kayo ng regalo. Nakita mo ba ang kotse sa ibaba? Nakita ko. Kinausap ko muna siya bago siya umalis. Alam na niyang mga anak niya ang mga bata. Malalaman at malalaman din naman niya balang araw. Hahayaan mo ba siyang makita ang mga bata? Hahayaan ko muna siyang makipagkita ng isang beses. Titingnan ko kung anong mangyayari. Mabuti na rin yon. Dapat ding malaman ng mga bata balang araw. Pero wag mong pilitin ang sarili mo para lang sa mga bata. Iba ang pagiging ama sa pagiging asawa. Mama, nag-aalala ba si Tito sa'yo kanina? Paano mo nalaman? Kasi nung nagsasalita si Tito, hindi man lang siya tumingin sa mga regalo. Bukas ng 3:00 ng hapon, darating ako ng nasa oras. Unang beses kong makikita ang mga bata, pwede ba akong magdala ng 2 regalo? Isa para sa bawat isa sa kanila. Huwag kang bibili ng masyadong mamahalin. Sige, susundin kita. Maraming salamat po, Tito Gu. Matagal ko na po talagang gustong magkaroon nito. Napakalambot po ng oso ko. Maraming salamat po, Tito Gu. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Tito Gu, tumunog po ang tuhod niyo kanina. Baka dahil matagal na akong hindi nakaupo sa sahig. Sabi po ni Mama, sa matatanda lang daw tumutunog ang ganoon. Pero hindi pa naman ako ganoon katanda, di ba? Sa tingin mo ba, ilang taon na ako? Mukha po kayong si Kuya kapag lumaki na siya. Mama, buong hapon pong tumulong si Tito Gu sa pagbuo ng mga laruan namin. Pwede po ba natin siyang yayain maghapunan? Gusto ko rin pong manatili rito si Tito Gu. Pinipigilan ka ng mga bata. Kung hindi ka abala, sumabay ka na sa amin kumain. Hindi naman ako abala, salamat sa iyo. Mga simpleng lutong bahay lang ito. Huwag ka nang mahiya. Kumuha ka lang ng gusto mo. Napakadami ninyong inihanda. Nakakahiya tuloy sa inyo. Katiwala, pakilipat po ang plato ng tadyang sa tabi ni Kuya. Hindi niya maabot. Binalatan ko lang habang nagkukwentuhan para sa iyo ito. Kainin mo na lang ang sa iyo, huwag mo na akong intindihin. Dati ikaw lagi ang gumagawa nito para sa akin. Ngayong araw naman, hayaan mong ako ang magsilbi sa iyo. Hindi na kailangan yan ngayon. Huwag puro salita. Kumain ka na ng isda. Kuya, kaya ko namang kumuha mag-isa. Tigilan nyo iyan. Hindi boxing ring ang mangkok ko para pag-agawan ninyo. Kung ganoon, siya muna ang patigilin mo. Bakit ikaw ang maunang maglagay? 2 hipon pa lang ang inilalagay ko. Ang 2 hipon ay katumbas ng 2 beses. 1 piraso ng isda at 1 kuha ng gulay ang akin, saktong 2 beses din. Yung laki ng isda mo, katumbas na ng 3 hipon ko. Binibilang ang bawat kuha, wala namang nagtitimbang ng pagkain. E paano naman yung 1 dakot na gulay mo? Kakain pa ba kayong 2 o hindi na? Tapos na po akong kumain. Pwede na bang tumahimik? Loloksya, ano po ang tinatawa-tawa ninyo dyan? Iniisip ko lang, kung sino ang panalo ngayong araw. Pwede ko bang balatan ang natitirang hipon para sa mga bata? Busog na sila. Kung gayon, itatabi na lang para bukas. Hindi pinapakain sa mga bata ang pagkaing pampalipas gabi. Sa susunod, bibili ako ng bago at sariwa. Cheng-an, yung mga paalala mo sa akin kaninang hapon, tumatak sa isip ko. Hindi lang iisang bagay ang sinabi ko sa iyo. Huwag mo nang hahayaang magdusa pa si Zixia at ang mga bata. Ang pag-alala ay hindi patunay na magagawa mo. Kung ganoon, tingnan mo na lang ang mga gagawin ko. Mas kapani-paniwala pakinggan yan. Hindi lang ako puro salita. Kailan pa kayo nagkausap ng palihim sa isa't isa? Noong pumasok siya sa pinto, nagbigay lang po ako ng kaunting babala sa kanya. Anong babala naman yon? Pwede niyang kilalanin ang mga bata. Pero kung gagamitin niya ang mga anak para apihin ang kapatid ko, hindi ako papayag. President Gu, sabay na tayong umalis. Hindi ka ba magpapalipas ng gabi rito sa Xia Mansion? May isang test run pa sa kumpanya na kailangang tapusin. Babalik ako para tingnan ang resulta. Babalik ka pa sa kumpanya ng ganitong oras. Sisilipin ko lang sandali bago umuwi. Sinasabi mo lang na sandali, pero sigurado akong aabutin ka na naman ng madaling araw niyan. Mukhang sanay na sanay ka na dyan ah. Zixia,
Salamat dahil pinatuloy mo ako para maghapunan ngayong araw. Ang mga bata ang may gustong manatili ka rito. Alam ko, kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pwede mong bisitahin ang mga bata, pero hindi ibig sabihing magkakabalikan tayo. Kailangan ba talagang ganoon kalinaw ang hangganan? Kung hindi magiging malinaw, baka magkaroon ka lang ng maling akala. Naiintindihan ko. Isa pa, magpalit ka ng bibili ng bahay. Huwag mo nang papuntahin si Jiang Yuan. Sige, sasabihan ko ang Jing Industries na mag-atras. Ako na ang magbabayad ng anumang karagdagang gastos. Huwag na. Ang gusto ko lang ay huwag mo akong pangunahan sa mga desisyon ko. Hindi na maulit sa susunod. Kanino mapupunta ang puntos para sa dalawang hipon kanina? Siyempre, kay Hang Sao yon. Sino ang kumuha ng isda? Si Kuya po. Paano naman yung tadyang? Si Kuya pa rin po. Kung ganoon, panalo si Cheng An. 2 putahe laban sa isa. Lolo, bakit kailangan pa pong bilangin yan? Dapat may kaunting katuwaan habang kumakain. Alam po ba nilang nagbibilang kayo ng puntos? Hindi nila pwedeng malaman. Baka mandaya sila kapag nalaman nila. Umatras na ang Jinghe sa pagbili. Kami na ang sasagot sa lahat ng bayarin sa proseso. Ipatong niya sa akin ang bayarin ayon sa karaniwang proseso. Hindi kailangang bayaran ng Gu Corporation. Ako ang nag-utos sa kanilang itago ang pagkakakilanlan nila. Kaya nararapat lang na ako ang magbayad nito. Sinabihan kitang umatras. Hindi dahil gusto kong magkautang ng pera sa'yo. Kung ganoon, maghati na lang tayo. Bakit hindi mo na lang ako sundin ng buo? Dahil ang pagkakamali ko ang naging dahilan ng dagdag na gastos na to. Ang paggalang sa'yo ay hindi nangangahulugang ipapasa ko sa'yo ang responsibilidad. Ngayon lang to. Wala nang susunod. Ililista ulit ang bahay sa parehong presyo. Kumpirmado po ba sa inyong dalawa? Kumpirmado. Sundin kung ano ang gusto ng nagbebenta. Opo. Ibinigay na sa iyo ni Aling Chen ang isa pang susi. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa bahay. Pinabantayan mo ang bahay sa loob ng 5 taon. Ano ba talaga ang hinihintay mo? Noong una, hinihintay kong bumalik ka. Kalaunan, naisip ko lang na kahit papaano pagbalik mo ng Nanjiang, hindi mo mararanasang hindi man lang mabuksan ang dati mong pinto. Pero ang pagbenta ko niyan ay dahil ayoko na talagang buksan pa ang pintong iyon kailanman. Naiintindihan ko na ngayon, hindi mo iningatan ang bahay para sa akin. Iningatan mo yon para sa sarili mong pag-asa. Tama ka. Kaya paano na ngayon? Ibabalik ko sa iyo ang bahay. At ibinabalik ko rin sa iyo ang desisyon. Tungkol naman sa pag-asa, itatago ko na lang sa sarili ko. Nang hindi ka naaabala. Mama, nasaan po kayo? Kasama niyo po ba si Tito Hang Sao? Inaayos lang ni Mama ang mga papeles ng bahay. Sabi po ni Aling Chen, umalis din daw po ang sasakyan ni Tito Hang Sao. Nandito nga po siya. Pero tapos na po ang inaasikaso namin. Pwede po ba kayong sabay umuwi para mananghalian? Kailangan nang bumalik ni Tito Hang Sao sa kumpanya, anak. May meeting nga talaga ako. Pupunta ako sa Sabado gaya ng napag-usapan. Hindi pwedeng basta magdagdag ng oras ngayon. Mababawasan po ba ng bituin dahil doon? Anong bituin? Sa Sabado na lang sasabihin ni Mama sa inyo, ha? Mauuna na ako. Kapag naibenta na ang bahay na to. Kung kailangan mong maglipat ng gamit, sabihan mo lang si Jiang Yuan. Ako na mismo ang tatawag sa moving company. CJ, kung ganoon, hindi na kita aabalahin pa. Bakit mo ako pinauwi ng ganito kagabi? May problema ba? Sabi ni Yuking, pumunta ka raw sa Xia Mansion para makita ang 2 bata. Kinausap mo si Zixia at umamin na rin siya. Ang 2 bata ay mga anak mo. Sabi ko na nga ba, isang tingin pa lang sa litrato, alam ko ng kadugo sila ng pamilya Gu. Hindi sapat ang salita lang. Kailangan pa rin nating magpa-Zephy test. Pumayag na si Zixia. Bukas, sabay kaming kukuha ng sample at ire-record ang buong proseso. Kapag lumabas na ang resulta, kailangan agad nating uwi ang 2 bata. Ngayong gabi, ipapalinis ko na agad ang kwarto ng mga bata. Huwag na po kayong mag-abala. Doon muna nakatira ang mga bata sa Xia Mansion. Hindi rin po natin agad ibubunyag ang totoo sa publiko. Pero mga apo sila ng pamilya Gu. Higit sa lahat, sila ay mga anak ni Zixia. Ang pagbisita, tirahan, o paaralan nila ay kailangang talakayin muna sa kanya. Dahil lang sa dating asawa mo, lalagyan mo ng hangganan ang sarili mong pamilya. Noon, dahil hindi ako naglagay ng malinaw na hangganan. Kaya ginawa siyang pambayad at kasunduan ng 2 pamilya. Ngayon, hindi ko nahahayaang maulit pa iyon. Tulog na ang mga bata.
Napagod sa kalaro, nakatulog agad kahit nangangalahati pa lang ang kwento. Lumabas na ang resulta ng KE test. Walang biolohikal na relasyon si Hang Zhao sa dalawang bata. Mali ang resultang ito. Maayos ang naging proseso ng pagkuha ng sample. Pero inilipat sa ibang sasakyan ang sample habang papunta sa laboratorio. May transaksyon sa negosyo ang courier company kay Song Yakin. Noong araw na iyon sa harap ng tarangkahan ng Xia Mansion, napansin na niyang kamukhang-kamukha ng mga bata si Hang Zhao. Hindi nila gustong patunayan kung kaninong anak ang mga bata, kundi pigilan ang Gu Corporation para magkaoras silang ayusin ang mga lumang utang. Ano na pong susunod nating gagawin? Huwag muna nating ibunyag. Hayaan nating isipin niyang naniwala tayo, para magpatuloy siya sa mga susunod niyang hakbang. Hihintayin ko siyang kusang magpakita at lumapit sa akin. Nakita mo na ang resulta, di ba? Nag-abala ka pang papuntahin ako rito. Siguro hindi lang para ipakita sa akin ang kapirasong papel na ito. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Aminin mong ang 600 milyong yuan na ibinigay ng pamilya Gu noon ay kusa mong inilipat sa Hingyuan. Kapag napirmahan mo na ito, hindi na ako makikialam sa usapin ng dalawang bata. Paano kung ayaw kong pumirma? Kung ang ulat na walang relasyon sa dugo ay kumalat sa iba, tatanggapin pa kaya sila ng pamilya Gu? Hindi natin masabi kung anong mangyayari sa dalawang batang iyon. Pinalitan ninyo ang sample sa test, tapos may lakas pa kayo ng loob na gamitin ang peking ulat para takutin ako. Magsalita ka ng may patunay. Dahil wala ka namang patunay, ano pa ang kinatatakutan mo? Binibigyan pa kita ng pagkakataong makalusot dito. Nakasalalay lang sa kapirasong papel na ito kung tatanggapin sila ng pamilya Gu o hindi. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Matapos mong ibenta ang sarili mong anak para sa pera. Ngayon naman, pati mga apo mo ay ibebenta mo rin. Tatay mo pa rin ako. Sa tuwing may gusto kang hingin o makuha sa akin, lagi mo munang ipinapaalala ang linyang iyan. Zixia, huwag ka namang maging masyadong marahas magsalita. Pirmahan mo na ang kasunduan para iwas gulo sa ating lahat. Bigyan mo ako ng isang araw para pag-isipan ito. Gusto kong makita ang pirma mo bago sumapit ang hapon bukas. Kumagat na siya sa pain. Maghanda na para sa pangalawang pagkuha ng sample. 3 kahon. Isa ang totoo, 2 ang peke. Maliban sa amin ni Kuya, walang ibang nakakaalam kung alin ang totoo. Mama, tutusukin na naman po ba ang daliri namin? Hindi na kailangan, anak. Sa pagkakataong ito, kukuha lang tayo ng kaunting laway sa bibig. Kung ganoon, ako na po ang mauna, hindi naman po ako takot sa cotton swab. Tapos na. Si Papa, si Tito Gu ang makikipaglaro sa inyo ng puzzle. Kakasabi mo lang ng salitang Papa, di ba? Namali ka lang ng pandinig. Nasaang kotse ang totoong sample? Hindi ko rin alam. Pati ba ikaw pinag-iingatan? Nagkaproblema sa unang ulat, at nakialam din ang pamilya Gu sa proseso. Sa bagay, kaya ang trabaho ko lang ay pasundan kay Jiang Yuan ang kotse. Ikaw ang masusunod sa ruta. Sadyang ikinalat na ang impormasyon tungkol sa kotse numero 2. Kung may espiya pa si Song Yakin, siguradong ang numero 2 ang pipiliin niya. Huwag kang gagalaw. Naitala na ang box number sa camera at naitago na rin ang history ng transfer. Ako, binayaran lang ako para gawin to. Sinong nagbigay ng pera? Noong una, yung accountant ng kumpanya na si Binibining Song ang kumontak sa akin. Kinumpirma yon ng assistant ni Boss Xu. Sila rin ang nag-utos sa akin ngayon na palitan ang box number 2. Nandyan pa ba ang chat history nyo? Nasa telepono ko. Hindi ko pa binubura. Ibigay na ang tao at mga ebidensya sa mga otoridad. Huwag mo muna akong pangunahan sa pagdesisyon. Anong balak mong gawin? I-secure muna natin ang ebidensya, para isipin niyang nagtagumpay din siya sa pangalawang pagkakataon. Kailangan kong marinig mula sa kanya mismo ang tungkol sa 600 milyon na yon. Sige, susundin natin ang plano mo. Si Jiang Yuan na lang ang bahalang makipag-ugnayan. At isa pa, wala sa kotse numero 2 ang totoong sample. Nasaan? Nasa Xia Mansion pa rin. Hinihintay ang mga tauhan mula sa notaryadong laboratorio na kumuha. Ang sinabing isang totoo, 2 peke ay para lang marinig ng espiya. Mukhang simulat sa pool, hindi ka talaga umasa sa swerte. Masyado ng maraming beses na may nagdesisyon para sa akin. Hindi ko naiaasa ang kapalaran ng mga anak ko sa swerte. Dadalhin ang totoong sample ng diretsyo sa laboratorio. Sa pagkakataong ito,
Wala nang makikialam dito. Kakalabas lang ng balita, kalahating oras ang nakalipas, 3 kliyente na agad ang nagtanong. Kanselado na rin pansamantala ang 2 media partner para sa press conference sa susunod na linggo. Kanino nang galing ang orihinal na litrato? Ang pinakaunang nag-post ay isang account mula sa ibang bansa. Ilang marketing accounts ang masigasig na nagbahagi nito at lahat ng kumpanya nila ay may kaugnayan sa hinyuan. I-save muna ang webpage at ang history ng pagkalat nito. Huwag makipagtalo sa mga netizens gamit ang official account ng brand. Ngayon alam mo na kung gaano kahalaga ang isang ulat na yan. Ikaw ang nag-utos na i-post ang artikulong yan. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Kung pinirmahan mo ang pahayag, walang gulo para sa lahat. Kapag handa na ang pahayag, personal ko yung dadalhin sa bahay ng pamilya Xu. Pinakamatagal na ang hapon sa Makalawa. Huwag ka nang sumubok gumawa ng kahit anong panlilim lang. Nasa mga kamay mo na ang ulat. Ano pa bang panlilim lang ang magagawa ko? Talaga bang pupunta ka sa bahay ng pamilya Xu? Iniisip niyang nagtagumpay ang pangalawang pagpapalit ng sample. Bukas natin mabubunyag ang lahat ng katotohanan. Paano naman ang opinyon ng publiko ngayong gabi? Kapag hindi tayo sumagot, iisipin ng mga tao na inaamin natin ito. Pwede ba akong pumasok? Bukas ang pinto, pasok ka. Maaaring maglabas agad ng pahayag ang Gu Corporation. Kikilalanin ko ang mga bata. At maaari rin nating hilingin sa platform na tanggalin ang mga post. Wala pa ang totoong resulta. Hindi natin pwedeng ibunyag ang impormasyon ng mga bata. Kung ganoon, ipaliwanag na lang natin na nagkaroon ng problema sa pagpapadala ng unang sample para sa pagsusuri. Hindi natin babanggitin ang pagkakakilanlan ng mga bata. Kapag nagsalita ang Gu Corporation, iisipin ng lahat sa labas na magkakampi na tayo. Kung ayaw mo, hindi ko iyon ipopost. Ibibigay ko ang lahat ng ebidensya at mga channel sa platform sa team mo. Boss Xu, paano po natin isusulat ang pahayag natin? 3 punto lang ang banggitin. Una, hindi malinaw ang pinagmulan ng ulat. Pangalawa, nakumpirmang may pakikialam ng tao sa proseso ng pagpapadala ng sample. Pangatlo, notaryado na ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Walang komento tungkol sa pribadong buhay ng mga bata. Pwede bang i-repost ng Gu Corporation ang 3 puntong ito? Pwede, i-repost lang natin. Walang ibang idaragdag na nilalaman. Sasabihan ko ang EC department na sundin ng eksakto ang orihinal. Nagsisimula nang magbago ang takbo ng opinyon ng publiko. Sa mga media outlet na nagkansela kanina, may isa nang nagkumpirmang dadalo muli. Ang natitirang 2, hindi na kailangang pilitin pa. Matutuloy pa rin ang press conference gaya ng dati. May kailangan pa ba akong gawin? Wala na, mauna ka nang umuwi. Baka pumunta ang mga reporter sa Xia Mansion ngayong gabi. Sinabihan ko na ang mga gwardya na magdagdag ng tao sa labas. Hindi naman sila makakapasok sa Xia Mansion, diba? Huwag nating guluhin ang mga bata. Bakit po kanina pa nakabukas ang mga ilaw ng kotse sa labas? May mga naliligaw lang ng daan. Aalis din sila agad. Inaayos lang ni Mama ang trabaho niya. Huwag kayong magbabasa ng balita sa internet ngayong gabi, ha? Natatakot po ba si Mama, Tito? Napakalakas at napakatatag ng mama ninyo. Pero ang taong matatag, napapagod din minsan. Kung ganoon po, bakit hindi ninyo samahan si Mama? Dahil ang kailangan niya sa ngayon ay katahimikan. Hindi yung lagi akong nakabuntot sa kanya. Kung ganoon po, bukas iguguhit natin si Mama ng isang napakagandang drawing, ha? Sige, pagkatapos sa drawing, kay Mama muna ipakita. Huwag ibibigay sa iba, ha? Lumabas na ang resulta. 79.9% ang posibilidad ng relasyong biolohikal. Kumusta naman ang proseso ng pagpapadala ng sample? Sinubaybayan ng notaryo ang buong proseso. Hindi kailanman nawala sa paningin ang sample. Ang pera ay inilipat mula sa kumpanya ni Song Yakin. Mismong si Xu Yuanshan ang pumayag at nag-aproba nito. Na-trace na ba ang 600 milyong yuan sa kabilang panig? Na-trace na. Yun ang 600 milyong yuan na inilipat ng pamilya Gu noong nagdiborsyo kayo. Pinalabas ni Xu Yuanshan na voluntaryong puhunan mo iyon. Peke ang perma. May nakatago pang kasunduan sa kita sa likod nito. Sa ngayon, ang pinakakinatatakutan niya ay ang pag-audit muli ng pamilya Gu. I back up ang orihinal na kopya at ang kasaysayan ng mga transaksyon ng magkasama. Bukas, pupunta tayo sa pamilya Xu para tapusin ng tuluyan ang bagay na ito. Halika rito, pag-usapan na rin natin ng malinaw ang mga mangyayari sa hinaharap. Nakuha ko na ang totoong ulat. Sina An-An at Ningning. Tunay ng mga anak mo sila. Sinabi ko na ito sa iyo noon pa. Alam ko, pero iba ang narinig ko lang sa iyo noon.
kaysa ngayong personal kong nakita ang ulat. Ano ang gusto mong sabihin? Noong taong iyon, sinabi kong ayaw kong magkaanak sa iyo. Hindi ko alam na buntis ka pala noon. At ano naman ngayon? Kaya lalong dapat akong humingi ng tawad sa iyo. Dahil ang mga salitang iyon ay nakasakit na pala sa iba. Huwag kang magmadaling humingi ng tawad. Tingnan mo ang 600 milyong inilabas ng pamilya Gu noong panahong iyon. Ang pirma para sa voluntaryong puhunan ay hindi kaisiksya. Ginamit ni Xuyuan Shan ang pera ng diborsyo para tapalan ang mga libro ng Henyuan. Ginamit pa niya ang pangalan ng kapatid ko bilang garantiya. Kapag kinilala ng pamilya Gu ang mga bata, audit muli ang daloy ng pera sa pagitan ng dalawang pamilya. Natakot siyang mabunyag ang lahat kaya minadali niyang itago ang resulta ng pagsusuri. Hayaan mong ako ang mag-imbestiga sa mga ebidensya ng Gu Corporation. Ang atraso ni Xuyuan Shan sa iyo. Bukas natin sisingilin ng sabay-sabay. Ipatigil ang lahat ng pakikipagtulungan kay Jiang Yuan at sa Henyuan. Ang mga lumang kasunduan, paglilipat ng pondo at pag-audit, tatapusin ang draft ngayong gabi. Ang mga pagkukulang sa mga bata sa nakalipas na 5 taon, gusto kong punan. At kung may pag-asa pa para sa atin, bigyan mo rin sana ako ng isa pang pagkakataon. Pwede kang maging ama nila. Pero paano naman tayong dalawa? Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa atin. Handa akong maghintay. Huwag mong gamitin ang paniningil kay Xuyuan Shan at ang pagprotekta sa mga bata bilang pambayad para makipagkasundo sa akin. Iyon naman talaga ang nararapat mong gawin. Tama ka. Gagawin ko muna ng maayos ang tungkulin ko bilang isang ama. Ang ibang mga bagay, pag-usapan na lang natin sa hinaharap. Sige, hindi kita mamadaliin. Ginoong Gu, kagigising lang po ng mga bata. Kumakain po sila ng almusal. Tito Gu, wala po ba kayong dalang regalo ngayon? Wala akong dalang regalo ngayon. May gusto sana akong sabihin sa inyo. An-an, Ning-ning. Hindi lang ako ordinaryong kaibigan ng mama ninyo. Ako ang papa ninyo. Nahulaan na po namin ang kapatid ko. Kasi muntik na po kayong madulas noong nasa itaas. Patawad kung ngayon lang nagpakita si papa. Kaya noong maliliit pa po kami. Bakit hindi po kayo pumunta? Dahil nagkamali si papa. At hindi ko rin alam na naririto kayo. Hindi yan sapat na dahilan. Malaking pagkukulang ito ni papa sa inyo. Kaya sa susunod, wag na po kayong mahuhuli ha. Pangako, hindi na. Tingnan po muna natin kung magagawa ninyo. Sige, tingnan ninyo lang kung paano gagawin ni Papa. Tinanggap ka lang ng mga bata dahil mababait ang puso nila. Pinapasok ka lang namin dito para mabigyan ng paliwanag ang mga bata. Naiintindihan ko po na normal lang na hindi pa po siya nagtitiwala sa akin ngayon. Huwag kang mangako ng habang buhay sa harap ko. Gawin mo na lang ng maayos kung ano ang dapat mong gawin ngayong araw. Tatatandaan ko po. Papa, umupo ka po sa gitna. Para mag-drawing po. Kailangan muna po naming magtanong ng ilang bagay. Bakit parang formal naman masyado? Dahil hindi mo naman po kami inalagaan noon. Kaya dapat lang magtanong kami. Ano ba ang gusto ninyong malaman? Madalas ka po bang pupunta rito? Basta pumayag ang mama ninyo. Palagi akong pupunta. Hindi naman po pwedeng si mama lang ang tanungin. Dapat ikaw mismo gusto mo ring pumunta rito. Gusto kong pumunta rito araw-araw. Pero bahay ninyo ito. Kailangan kong maging magalang at maglagay ng hangganan. Pangalawang tanong po, gusto mo po ba si mama? Ang tanong na iyan, dapat munang itanong kung papayagan ba ni mama na sagutin ko. Ayoko. Pero hindi pa nga po nakakapagsalita si papa eh. Ang misyon ninyo ngayong araw ay kilalanin ang papa ninyo. Hindi ang maghanap ng nobyo para sa mama ninyo. Nagtatanong lang naman po kami ng kaunti. Ayaw kong makinig. Sige po, hindi na po magtatanong. Hindi po mahilig si mama sa pulang rosas. Mas gusto po niya ang mga puting bulaklak sa hardin. Ning-ning, naririnig kita. Tungkol naman po sa hardin ang pinag-uusapan namin eh. Narinig din ni Papa. Pero hindi ako magbibigay ng palihim. Tama po, bago magregalo, dapat magtanong muna. Ayaw na ayaw po ni Mama na pinagdedesisyonan siya ng iba. Tatatandaan yan ni Papa. Tapos na ba kayong magtanong? Kung tapos na, kumain na kayo ng prutas. Huling tanong na lang po talaga. Ano na naman bang kalokohan yan? Pwede po ba si Papa ngayon na sumama sa amin para ihatid si Mama sa kumpanya? Hindi pwede. Ako mismo ang magmamaneho ngayong araw. Bigo ang unang pagsubok nating tumulong. Ayos lang. Dahan-dahan lang tayo. Sinong dahan-dahan kanino? Ang ibig kong sabihin ay ang pakikipagkilala ko sa mga bata. Huwag kang masyadong mag-isip. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Pumirma ka na ba? Bago ako pumirma, gusto ko munang kumpirmahin ulit. Ang 600 milyong yuan noong taong iyon.
Ginamit niyo ang pangalan ko para kunin yan. Ikaw mismo ang kusa at pumayag sa kasunduang kasal. Ikaw rin ang kusang tumulong sa pamilya Xu. Ang sample para sa SAT test, ikaw rin ang nagpabago sa iba. Hindi ko naiintindihan ang pinagsasabi mo. Kapag napirmahan na, hindi na ako makikialam sa mga bata. May lakas ka pa ng loob na bitagin ako. Ikaw ang unang gumamit ng peking report para takutin ako. Nagtabi lang ako ng ebidensya. Yuan Shan, ikaw naman ang nagplano ng lahat ng ito, di ba? Wala akong kinalaman dito. Ikaw ang nakipag-ugnayan sa testing center. Sinabi mo lang sa akin na gawin yon. Hindi na kailangang magtalo. Sa kasaysayan ng paglipat ng pera, parehong nakalagay ang mga pangalan ninyo. Cheng An, kumakampi ka rin ba sa kanya para manggulo? 5 taon akong naghintay sa hinyuan. Ang hinintay ko lang pala ay ang gamitin mo ang kapatid ko at mga pamangkin ko bilang pain. Kapag lumabas ka sa pintong ito, wag ka nang babalik sa kumpanya. Tamang-tama. Ngayong araw, opisyal na akong nagbibitiw sa tungkulin. Ang mga irregularidad sa mga talaan ng hinyuan sa nakalipas na mga taon na isumite ko na sa investigating team. Ginoong Xu, kami ay binigyan ng kapangyarihang magsumite ng ebidensya ng pamimeke ng perma, pag-angkin sa ari-arian at pakikialam sa resulta ng pagsusuri. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon sa susunod na investigasyon. Problema ito ng pamilya Xu, anong karapatan mong makialam? Ang dating daloy ng pera ay nagmula sa Gu Corporation. At nasa peking resulta ng test din ang pangalan ko. Hindi na lang ito simpleng usapang pampamilya. Huwag mong kalilimutan. Noon, ang pamilya Gu ang unang nagmungkahi ng kasunduang kasal. Kaya ang pananagutan ng pamilya Gu, ako mismo ang aayos. Pero ang kasalanan mo sa pamimeke ng pirma ni Zixia, huwag mong asahang maipapasa mo sa iba. Gusto mo ba talagang ipakulong ang sarili mong ama? Ang taong nagtulak sa iyo sa kinahinatnan mo ngayon ay walang iba kundi ang sarili mo. Sa tingin mo ba nanalo ka na sa ginawa mong to? Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Binabawi ko lang ang mga bagay na nararapat sa pangalan ko. Ginang Song, kailangan mo ring makipagtulungan sa investigasyon. Namimiki ng perma si Xu Yuan Shan. Biktima rin dito ang pamilya Gu. Pinatigil mo ang lahat ng pakikipagtulungan. Wala akong tutol doon. Hindi ganap na inosente ang pamilya Gu. Noon, alam nating may problema sa pondo ng pamilya Xu. Pero isinama pa rin natin si Zixia sa kasunduan. Ang kasunduang kasal sa negosyo ay para sa kapakinabangan ng dalawang panig. Pumayag din naman ang batang iyon noon. Pumayag siyang magpakasal, pero hindi ibig sabihin papayag siyang pasanin ang 600 milyong yuan na utang kapalit ni Xu Yuan Shan. Anong silbi ng pag-uusap tungkol dyan ngayon? Sunduin muna natin ang mga bata pa uwi. At saka na natin pag-usapan ang iba. Sinabi ko na, hindi dadalhin ang mga bata sa pamilya Gu. Ikaw ang ama nila. Ina rin nila si Zixia. At mag-isa niya silang pinalaki sa nakalipas na 5 taon. Dahil lang sa babaeng yon. Isusuko mo na ang lahat ng karapatan ng pamilya Gu sa mga bata. Hindi ito pagsuko, kundi paglalagay ng malinaw na hangganan. Una, kinukumpirma ng Gu Corporation na walang personal na pananagutan si Xu Zixia sa 600 milyong yuan na pondo at sa kasunduan. Pangalawa, makikipagtulungan ang Gu Corporation sa investigasyon hinggil sa pamimeke ng perma. Pangatlo, walang sinuman sa pamilya Gu ang pinapayagang lumapit sa mga bata nang hindi dumadaan sa kanya. Usapang pamilya ang pangatlong punto. Bakit kailangan pang isama sa opisyal na dokumento ng kumpanya? Dahil noon, ginawang kasunduang pangnegosyo ng pamilya Gu ang kasal ko. Ngayon, ako mismo ang magpapalaya sa kanya mula sa mga kondisyong iyon. Sa dami ng ginagawa mo para sa kanya, babalik pa ba siya sa iyo? Hindi po. Kung ganoon, bakit mo pa ginagawa to? Ang mga bagay na ito ay nararapat lang na itama. At ang pagbabalik niya sa akin, ibang usapan na iyon. Paano kung hindi na niya ako mapapatawad kailanman? Hindi ko rin pwedeng dahil lang walang magandang resulta ay magpatuloy pa rin sa paggawa ng mali. Tungkol sa kumpanya, pipirmahan ko. Ikaw na mismo ang managot sa sitwasyon ng mga bata. Dapat naman talaga akong managot. Gusto mang makita ni nanay ang mga apo niya. Kailangan pa rin itong dumaan kay Zixia. Dapat munang magpaalam sa kanya. Kung hindi siya papayag, maghihintay tayo. Kung dati ka pang naging kasing hinog ng pag-iisip mo ngayon, hindi sana tayo umabot sa ganito ngayon. Kaya nga po pinagdurusahan ko ito ngayon. Iyan naman talaga ang nararapat mong gawin. Naayos na ang dating kasunduan. Hindi ka nasisingilin pa ng pamilya Gu sa anumang pananagutan. Natanggap ko na ang mga dokumento. Salamat! Kahit papaano, sumasagot na siya sa mga mensahe ko. Wala talagang biniling anuman si Papa ngayon. Sabi ni Mama, hindi pwedeng may pasalubong ka sa bawat pagpunta mo. Kapag hindi nahuli, may premyong 1 bituin. Kapag nakinig kay Mama, may premyong 1 bituin.
Para kay Papa ba ito? Score chart po ito sa mga kilos ni Papa. Makaipon ka lang po ng 10 bituin, Papa. Kapag naipon mo na, hindi na sasalubong ang kilay ni Mama tuwing makikita ka niya. Sino ang nagturo sa inyong gumawa nito? Kaming dalawa lang po ang nag-isip niyan. Sige ba? Tinatanggap ni Papa ang hamon. Huwag mo nang sakyan ang kakulitan ng mga bata. Hanggang alas 5 lang ng hapon ang bisita mo ngayong araw. Bago mag alas 5, hindi ako magpapalipas ng oras. Papa, kailangan ko pong magka-hairband para sa dance class ko ngayon. Paano nga ba ito ibuhol? Marunong si Mama, magpaturo ka sa kanya. Marunong din naman si Aling Chen. Pero nakasulat po sa star chart na kailangang si Papa ang mag-alaga sa akin. Hindi naman pwedeng palagi na lang si Aling Chen ang hihinga ng tulong. May punto ka. Zixia, pwede mo ba akong turuan kahit isang beses lang? Magsuklay ka muna ng maayos. Mula sa ilalim pataas ang pagsuklay. Papa, mababakbak na po ang anit ko sa hila mo. Patawad, anak. Masakit ba? Medyo po. Hindi naman po masakit kapag si Mama ang nagtatali ng buhok ko. Huwag mong higpitan ng ganyan ang hawak mo. Tingnan mo ito. Hawakan mo muna ng maigi bago mo paikutan ng panali. An-an, anong ginagawa mo riyan? Mahuhulog na ang kahon o ako na ang hahawak. Nakita mo ba ng maayos? Pwede bang ulitin mo ang pagpapakita kahit isang beses pa? Hangsaw, kapag napupulong ba ang board of directors, pinapaulit mo rin ba sa kanila ng 2 beses? Hindi naman kasing hirap nito ang board meeting. Mama, turuan mo na po ulit si Papa ng isa pa. Medyo mahina po si Papa sa ganito. Huling beses na lang ito, ha? Medyo tabingi ng kaunti, pero hindi naman natatanggal. Pwede nang bigyan si Papa ng kalahating bituin. Kahit kalahating bituin, ayos na rin. Sa susunod, magsusumikap si Papa na makakuha ng buong bituin. Pwede na iyan pansamantala. Pwede ba akong kumuha ng litrato? Ang mga bata lang ang kunan mo. Huwag mong ipopost kahit saan. Itatago ko lang sa cellphone ko. Mama, sumali ka na rin po sa litrato. Huwag na, ayokong magpa-picture. Buhok lang naman po ang kukunan, Mama. Dahil sa tulong ni Mama, kaya natutong magtali ng buhok si Papa. Kung ayaw po talaga ni Mama, sige huwag na lang. Pumasok na muna kayo sa eskwela, mga anak. Hindi pa na-deliver ang hiyas para sa press conference. Pupunta na ako riyan agad. Anong nangyari? Pwede mo bang sunduin ang mga bata? Kailangan ko nang pumunta sa kumpanya ngayon. CJ, asikasuhin mo muna ang trabaho mo. Huwag kang magkakamali ng punta sa silangang gate. Alam ko na. May dagdag na naman akong bituin ngayon. Hindi counted ang pagsundo sa mga bata. Dapat lang namang gawin iyon ng isang ama. Napakapamilyar ng linyang iyan. Mama, kami po ang tumawag kay Papa para pumunta rito. Tinanong po kami ni Papa kung pwede siyang pumasok. Sabi namin kailangang magpaalam muna kay Mama, kaya naghintay lang po si Papa sa labas buong oras. Gusto ng mga batang hintayin ka para sabay-sabay tayong umuwi. Hindi ako pumasok sa loob. Hindi rin ako nakialam sa mga gawain sa kumpanya. Umuwi na tayo. Ituring na nating premyo ni Mama ang bituing ito, ha? Narinig ko iyon. Mabibilang po ba iyon? Pag-usapan natin pag-uwi sa bahay. 10 bituin na. Nahuli ka ng dating noon minsan, dapat bang bawasan? Na-traffic po noon, at tumawag naman po si Papa para magsabi kay Mama ng maaga. Mama, mabibilang po ba? Kung nagsabi naman pala ng maaga, hindi na babawasan. Ibig sabihin, nakapasa si Papa sa pagsubok. Dahil nakapasa ako, may premyo ba ako? Pwede mong ipagpatuloy ang pagpapakitang gilas mo. Napakapatas naman ng premyong ito. Kasunduan sa magkasamang pag-aaruga. Mananatiling nakatira sa iyo ang mga bata. Hindi pwedeng magdesisyon ng mag-isa ang pamilya kung nailipat ang tirahan. O paaralan nila at hindi rin aagawin ang kustodya. Hindi ko naman hiniling na pirmahan mo ito. Pero nag-alala ka noon. Kapag nakasulat sa papel, mas may bisa kaysa sa mga salita ko lang. Pumayag ba ang mga magulang mo? Kahit hindi sila pumayag, kailangan nilang tanggapin. Notaryado na ito. Salamat. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatanong kung bakit salamat lang ang natanggap ko. Mukhang may malaki kang ang ipinagbago. Oras na. Aalis na muna ako. Sa Sabado, alas 3 pa rin ng hapon, ha? Hindi po ba tayo pwedeng kumain ng sabay-sabay ngayon? Hindi pa pumapayag si Mama, eh. Huwag kang magmaktol. May 10 bituin na si Papa ngayon, hindi na pwedeng bawasan. Tama si Kuya. Huwag mo na akong ihatid, napakalamig sa labas. Hangsaw. May kailangan ka pa ba? Medyo na parami ang sinaing ni Aling Chen ngayong gabi. Kaya,
Kung hindi ka naman abala, manatili ka na rito at kumain. Ang mga bata ba ang nagpapaiwan sa akin o ikaw? Kakain lang naman tayo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sige, hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano. Papa, tabi po kayo kay Mama. Inayos na po namin ni Kuya ang mga upuan. Kailan nyo pa inayos iyan? Kanina po habang nagdidikit ng mga bituin. O baka gusto mong lumipat ako sa ibang upuan. Nandito ka na rin naman, maghugas ka na muna ng kamay. Pupunta na ako agad. Mama, palagi na po bang kakain dito si Papa sa susunod? Ang mga bagay sa hinaharap, saka na natin pag-usapan. Makinig kayo kay Mama. Bumalik muna tayo para asikasuhin ang kaunting bagay. Zixia,